Yeah, mamaya. Okay lang. Yan. Hello po mga kamappers and welcome po sa panibagong video dito sa Manila Urban Fix. At ngayon ang pag-uusapan po natin is ang mga palayo dito sa fixed gear scene dito sa Pilipinas. And yun nag-prompt sa akin para gumawa ng video na to dahil may aming nag-comment po sa comment section na gumawa po daw ako ng mga kinds ng mga palayo sa fixed gear event. And 5 po yun. 5 po yung sasabihin ko. And also, hindi lang po yun. Yun yung prompt sa akin yung kung bakit ginawa ko to. Ginawa ko din ito dahil nag-current po ng event. Sumama po ako sa event. Nakinood lang po sa event, di talaga ako sumama like in the race. Pero sumama po ako sa event ng Wasakan. Drag sprint dun nga sa MOA, sa Dampa, malapit sa seaside, dun sa bagong gawa na parang shortcut. Alam ko anong tawag dun, pero isang mahabang way siya, tapos wala namang ganong tao, so kami lang. Kaya dun ginanap yung Wasakan na drag sprint. And of course, mas safe dun compare sa mga ibang public roads. Kasi again nga, even though na bagong bukas siya or bagong gawa siya, hindi siya masyadong nadadaanan. So again guys, mga taga-Wasakan dyan, congrats po sa inyong successful na event. And of course, dyan sa top 3 and sa nanalo, congratulations po sa inyo. Deserve nyo po itong manalo. And of course, hindi lang ito ang magiging last na Wasakan. Ayun, sinabi nga sa akin ni Lawrence, baka nga daw magkaroon ng Wasakan trip. So kung bago lang po sa channel ko, ako nga pala po si Adwin Naren, and I create fixed gear videos, fixed gear vlogs, fixed gear reviews, and cycling content dito sa platform ng YouTube. Hindi ko naman kayo pinipilit, but kindly consider na mag-subscribe po kayo dito sa Manila Fix. So without further ado, tara, simulan na po natin. Sorry kung medyo parang malutong yung aking boses. Kasi yung araw na yun, yung araw ng Wasakan, umulan. Umulan siya. So, malakas trip namin. So, sumisigaw-sigaw kami ng mga tropa ko habang umuwi. So, medyo pause yung boses ko. Medyo mababa boses ko. Medyo magaspang yung boses ko. So, bear with me guys. So, anyway, at simulan na nga po natin yung pinakaunang palayo na babanggitin ko dito sa mga klase ng fixed gear events. At ito ay ang wheel spin. So, ang wheel spin naman, like literal sa title pa lang, wheel spin. Alam mo na, papaikutin ang gulong. Pero, sa anong paraan? So, ang gagawin mo sa wheel spin na to is kukunin mo yung bike mo, then iaangat mo yung bike mo. Pagkatapos mo iangat yung bike mo, dun mo, babatakin yung gulong mo, yung babatakin mo yung harap na gulong mo. Could be either ikaw yun or may magbabatak sa'yo, may maghihila dun sa gulong mo. Then, after nyon, patagalan na lang kayo ng mga kalaban nyo kung sino yung may pinakamatagal na umikot na gulong. Front wheel. Itong laban na to or itong palayo na to, parang more on more on mechanical advantage. Kasi meron ako nakikita ng mga wheelset na magaganda, pero mataas naman yung friction dun sa kanilang bearings. Or yung iba naman, tinatanggalan nila ng grasa. Or yung iba naman, niluluwagan nila yung cone dun sa bearing. So kapag inikot mo, sobrang tagal bago huminto ang pag-iikot ng gulong mo. So, basically, yun lang ang meron sa wheel spin. Ang wheel spin ay patagalan lang ng ikot ng front wheel. And no nga pala mga kamaffers, yung mga prices ng mga palayo na to, depende siya sa organizers kung magpapamigay sila ng t-shirt, pamamigay sila ng frame set, pamamigay sila ng bike. Yes, mga may ganun. Like, for example, pink race meaning like kapag sino yung talo, siya magbibigay ng lahat. So, for example, kung may registration fee, let's say 50 pesos yung registration fee, tapos yung may ipon, lahat mapupunta sa overall winner. So, iba-iba klase nga pala yung mga prices ng kada palayo, depende nga sa organizers. And mga kamaffers, napansin ko habang nagbe-video ko, parang naging gray. And then napansin ko yung lens, nag-moist yung loob dahil, again nga, umulan. So, yeah, nag-moist yung camera. So, I'm sorry kung naging gray yung film.
So anyway, yun po ang pinakauna natin. So, doon naman po tayo sa pangalawa na klase ng fixed gear na palayo. At ito ay ang tire change. Itong tire change nito, again nga, sa title pa lang niya, simpleng-simple. Alam mo na kagad, tire change. So, paunahan po siya magpalit ng gulong. So, sa tire change, meron kayong mga kalaban. Then, andun yung set ng mga tools mo. Andyan yung pump, andyan yung tire lever, andyan yung... Basically, yun lang yung gagamitin mo. Tapos, after yun, skills mo na lang ang kailangan para makompleto ang palayo na yun. Pero, medyo risky itong palayo na to para sa iyong interior kasi may one time, doon sa Boxel School, may isang naglalayo, naputulan siya ng pito, kakabomba ng sobrang bilis. So, meron chance na masira ang iyong components mo dito. So, I'm pretty sure, kapag sasali ka sa mga ganitong klaseng palayo, para sa akin, make sure na parang hindi yan yung main bike mo or hindi yan yung priority bike mo kasi, again nga, may chance na masira. Tapos, pwede din maipit yung interior mo. Yes, pwede maipit yung interior. At kapag naipit ang interior, boom, may butas. So, again, paunahan lang po magtanggal ng gulong. Pagkatapos magtanggal ng gulong, ibabalik mo lahat, tapos ibabombay mo lahat sa tamang pressure na pwede pong masakyan. After nyan, panalo na po kayo. Again, ano po ang price dun sa mga klaseng palayo? Again, depende po sa organizers kung ano ang iyong mapapalalunan. So, doon naman po tayo sa pangatlo na fixed gear na palayo. At ito ay ang track stand. So, itong track stand na to, again, sa title nga, track stand. So, alam natin yung track stand, isa siya sa mga technique sa fixed gear na hindi ka bababa ng iyong bisikleta, pero nakahinto ka. And of course, hindi ka tutumba dahil again, naka-fixed gear po tayo, pwede po tayo mag-rock ng front and back at nakaka-maintain po tayo ng balance na hindi po tayo gumagalaw sa ating pwesto. So, paano po ang palayo nito? Patagalan po ba? Yes, patagalan pero with a twist. Bakit with a twist? Kasi for example, within 1 minute, kayong mga magko-contestant, for example, yun nga, again, 1 minute, pagkatapos ng 1 minute, tanggal left hand. Pagkatapos ng another minute, tanggal right hand. Pagkatapos ng another minute, tatanggal ang t-shirt. Pagkatapos ng another minute, magsusuot ang t-shirt, so on and so forth, hanggang meron pong tumumba, isa sa inyo. At kapag may tumumba po isa sa inyo, last man standing po siya. At kung sino man yung last man standing, well, siya po ang panalo mga kamapers. And price, again, depende po sa ating organizer kung ano po klaseng price ang maibibigay po nila sa last man standing or sa nanalo nga. Sorry talaga na ang naging gray tuloy yung screen. Nagmo-moist yung lens ko. Nagagawan ko ng paraan yan, mga mappers. Doon naman po tayo sa pang-apat na fixed gear na palayo. At ito po ay ang Alley-Cut Race. So, ang Alley-Cut Race, basically, parang siya, pabilisan naman din siya. Yeah, pabilisan. So, parang crit, pero still, pabilisan po siya. Pero parang isang loop lang siya dahil one way lang po siya. One-way race lang po siya dahil meron ka pupunta mga designated place or designated checkpoints siya, rather. Then, after po yun, babalik po kayo sa lugar kung saan po kayo nagsimula. So, again, one-way race. Parang isang ikot lang back to the starting point, dun din yung finish. So, isa to sa mga pinakadelikado na palayo dahil alley-cut. Yung checkpoint na pupuntahan mo is a public place. So, meron pong chance na, for example, nag-alley-cut po kayo, tapos nakabangga po kayo, or nabangga po kayo, or nag-beat po kayo ng red light dahil inuunahan nyo yung mga kalaban nyo. So, ganitong alley-cut na to, puro puro checkpoint, public roads, unpredicted, and very dangerous, but still, it is undeniably fun. Hindi ko pa siya natatry, pero mukhang fun talaga siya. May nakikitang videos na sobrang saya ang Alley-Cut. Pero again nga, hindi mo matatanggi yung danger na meron dun kasi sobrang dangerous talaga ang Alley-Cut. So if ever man na mag-Alley-Cut kayo, let's say kung experience lang habol mo, then go with the flow, be chill. Pero kung magiging competitive ka, please, safety is always the number one priority. I mean, pera lang naman yan price lang naman yan pero ikaw buhay yan. Again, yung price depende sa organizers. Last but not the least, at ito po ay ang drag sprint. So, ito pong drag sprint na to, again, sinabi ko nga kanina, isa to sa mga nag-prompt sa akin para gumawa ng video. And itong drag sprint na to, ito ating favorite na palayo ko dahil full-on power, full-on beast mode sa short stretch of roads within 20 seconds na hatawan, full beast mode ka. It's fun and good to see ng mga tao na giving their all para sa isang race, para sa isang short race. So from the drag sprint, typically 200 meters naman yung pag-drag sprint. Tapos madalas dalawa lang sila magkalaban. Then and madalas din parang by hierarchy. May hierarchy yung for example, kapag nanalo si kanan, then mawawala si kaliwa. Then doon naman sa kabilang race kapag nanalo si kaliwa, mawawala si kanan,
Then yung si kaliwa, then si kanan, maglalaban ulit dun sa taas. Then panaro lang ng panaro, papyramid lang ng papyramid. Hanggang sa pinakahuli kung sino man ang manalo dun sa drag sprint, dun sa pinaka-last and final na drag sprint. At ito mga clips na pinapakita ko sa'yo, ito ang wasakan drag sprint dito nga sa Dampa. Dito nga sa Pasay. At yung price again depende nga dun sa organizer. Pero dito sa wasakan, winner takes all. So, lahat na nag-register, 50 pesos. Lahat na nag-register na 50 pesos, kung sino man nanalo, ibibigay lahat sa kanya. So, congratulations po dun sa nanalo, sa naging champion sa Wasakan Drag Sprint. And thank you, Lawrence, sa pag-invite sa amin sa Wasakan Drag Sprint. Diba? In-invite mo ako personally. Thank you. And congratulations, guys, dito sa successful na event na ginawa nyo. And I hope na lumaki pa po yung Wasakan, parang Red Hook Crit na maliit lang dati at ngayon lumaki na. So, as usual po mga kamapers, ride breakers, ride safe at tandaan, wag po lalapit sa truck and bus. And of course, sana meron po natutunan dito sa aking video, dito sa panibagong video ng Manilio Ben Fix. And of course, mag-comment down below nga po kayo dyan kung anong klase mga free events na palayo ang iyong nagustuhan or gustong itry balang araw. So, as usual mo mga kamapers, ride breakers, ride safe at tandaan, wag po lalapit sa truck and bus. Nasa muna sa batas traffic ko. Peace mga kamapers. Go, go.